Hey, what's up mga pre? Panibagong araw at panibagong project na naman ang ating pag-uusapan ngayon. Walang iba guys, kundi itong base fees. Ang hirap naman itong bigkasin guys, no? So ito yung pag-uusapan natin ngayon guys. Play to earn nga ba ito? Pwede ka ba talagang kumita dito sa game na to? O isa lang itong hype na lilipas lang din guys, no? So titingnan natin yan sa video na to at himay-himayin natin lahat guys, no? Mula overview hanggang real talk kung worth it nga ba itong laruin. So bago tayo magpapatuloy dyan, intro muna tayo. So una sa lahat guys, ano nga ba ang base fees? Ang base fees ay isang Web3 platform na built sa blockchain ecosystem kung saan pwede kang mag-participate sa iba't ibang activities at mission para makakuha ka dito ng rewards. Hindi siya typically na laro guys tulad ng mga characters or combat system. Mas para siyang social, task, and reward system. Itong base fees guys. So think of it as gawin po natin ang mga task, gawin ang active, kumita ng rewards dito guys. So parang hybrid siya na play to earn plus engage to earn, community-based platform nga daw ito. So guys, ganito kung paano gumagana ang base fees. Step by step. So number 1 guys, kailangan po natin sumali sa kanilang platform. So ito po yung kanilang platform. And then kailangan po natin dito makapag-connect nung ating wallet po dito sa kanilang platform. So ang kailangan natin dito guys ay Coinbase wallet or MetaMask. Pero mas maganda guys, bago yung ating gagamitin na wallet dito para kung makompromise ay walang madamay na mga assets po dito guys, no? So pagkatapos natin dito makapag-login sa kanilang platform, ay kailangan naman natin hanapin yung mga task or yung kanilang missions po dito. May mga task na ibinibigay sa mga users po dito. And then, kailangan po natin i-complete at kailangan natin kumpletuhin yung mga task na pwede nilang ibigay sa atin guys. Pwede nga itong engagement, participation, or specific actions. And also guys, dito pwede nga daw tayong makapag-earn dito sa kanilang game. Katulad nitong airdrop task, kailangan daw natin makapag-follow sa kanilang Twitter, retweet daw natin yung kanilang mga ni-tweet dito guys, and then deposit daw tayo para makakuha tayo ng 50p or yung kanilang fees token po dito. And then pag once nakapag-merge tayo guys, ay pwede din tayong makuha ng reward po dito. Depende po yan guys, no, kung magkano yung ibibigay nilang points po sa atin dito as a reward. So simple lang guys, pero catch, kailangan active ka dito at kailangan po natin is consistent yung mga ginagawa natin every day. So hindi ito one click instant reach po tayo guys, no? So naiiba po to ang game na to sa ngayon. So pag-usapan naman natin yung main features niya. So mission based guys, ito nga yung task nila na dito daw umiikot lahat. May task ka na gagawin para makapag-earn daw tayo dito sa loob ng kanilang platform. At syempre guys, hindi nawawala yung kanilang reward po dito. Habang mas active nga daw tayo dito, mas maraming chance na makapag-earn dito sa kanilang platform. So ang larong to guys is community driven nga daw. Malaking factor ang pagiging active dun sa kanilang community or dun sa kanilang Telegram chat or saan mang chat po yan guys, no? So para sa mga baguhan din guys, is napaka beginner friendly UI po itong kanilang platform. Kahit baguhan ka dito sa crypto guys, madali mo siyang magigets talaga, no? Nakikita naman natin, napakadali po nung mga ginagawa dito, wala masyadong grinding. Kailangan lang natin is active po dito guys, no? Kaya siguro nakikitaan siya ng patok ng karamihan sa ngayon kasi hindi siya complicated na gamitin or maglaro dito sa kanilang game. So guys, ito na din ang pinaka-importanting tanong para sa karamihan, no? Play to earn nga ba ang base fees? Para sa akin guys, yes ang sagot natin dyan. Pero may mga kondisyon po yan bago tayo makakapag-earn nga daw dito. So, hindi siya traditional na play to earn. Maglalaro ka lang at syempre makakapag-earn ka na like mga MMORPG game at iba pang mga game guys, no? So instead na mas accurate siyang tawagin na engage to earn itong base fees.
o activity-based earning. Yun yung mga sinasabi nila dito. Bakit? Kasi para kumita ka dito guys, kailangan mong sumali sa mga mission or task po nila. Kailangan mong maging active nga daw dito everyday kung magagawa natin everyday, gawin natin guys. And then, kailangan daw nating sumabay dito sa kanilang mga event. Kaya gusto nilang pumasok tayo sa kanilang group or Telegram group channel guys para makita natin kung ano yung paparating na mga event. So yes guys, may potential ditong makakapag-earn tayo pero hindi nga yan passive income, no? Kailangan talaga din natin is makipag-engage po tayo talaga. So real talk lang tayo guys, kumikita nga ba talaga tayo dito sa base fees? So ang sagot ko dyan, yes. Yun nga lang, active ka araw-araw, sumusunod tayo sa mga missions nila, and updated ka sa mga events na nagaganap dito sa kanilang project. Pero guys, hindi guaranteed ang kita po dito, no? Depende po yan sa mga effort po natin at depende po yan sa reward value po nila. Hindi po yan kailangan natin makapagtapos tayo ng isang task at kikita na tayo ng $5. Hindi po ganun guys, no? So kung papasok ka sa mga ganitong project guys, expecting talaga no na easy money yung mga ginagawa natin dito. Pero maling mindset po yan guys, no? Treat it as opportunity, hindi instant income po dito. Para balance naman tayo guys, ito yung pros and cons dito sa game na to. So pros po nila dito guys, syempre napaka beginner friendly at simple lang gamitin ang game na to guys, no? May earning potential, syempre isa din yan sa mga tinitingnan natin dito, and then active po daw yung kanilang community dito. So ang cons naman guys, kailangan ng time at effort. Syempre kailangan talaga natin, hindi pwedeng easy money tayo dyan or easy earnings po tayo. And then guys, cons dito ay ang hindi stable ang earnings. Paiba-iba kasi guys no na binibigay po nilang task para sa atin. And then may risk tulad ng ibang Web3 projects. Hindi natin alam kung kailan din ito mawawala, no? Siguro guys, kung marami na sila makukuha sa atin, and then yun, pwedeng mawala din sila agad. So, kailangan talaga guys, always remember, do your own research or your, para wala tayong sisihan din pagdating sa huli. Siyempre, ganyan tayo eh. So guys, tanong lang, so worth it nga ba ang base fees? Kung gusto mo ng extra earning opportunity, pasok ka dito. Web3 experience, isa din to guys para magkaroon ka ng experience po dito. And then community engagement, makakuha tayo ng community engagement po dito. Then yes guys, worth trying siya. Pero kung hanap mo ay instant kita, hindi ka pasok sa ganitong mga projects. Walang effort, parang nakaka-bored. Then baka hindi to para sa iyo guys, no? Kasi boring gawin, wala ka masyadong ginagawa dito guys. So ang base fees ay isang interesting platform pa din. Pero nasa diskarte pa rin yan kung paano tayo makakapag-earn. Hindi naman to panghihikayat guys, pero always talaga do your own research dito. So yun lang naman guys ang ating pag-uusapan. Kung nagustuhan nyo tong video na to guys, huwag niyong kalimutan like and comment and subscribe na din para aware ka sa mga bago nating i-upload na video. So this is me, Dong Ayan TV. Mag-ingat tayong lahat and see you in the next video guys. Diyan na muna kayo and bye-bye!